Ganyan muna ang gagawin sa factory. At kung may mangyari mang iba, i-report mo agad sa akin. Opo, President Lu. Naghihintay na po si Master Wen sa tea room. Sa pamilya namin, higit 10 ektarya ang lupain. Kapag pinakasalan mo na ako, ang mga lupaing iyon ay sa iyo na. Pasensya na po, Mr. Wang. Sa tingin ko po kasi ay hindi tayo bagay sa isa't isa. Mauuna na po ako. Hindi bagay? Minamaliit mo lang kaming mga taga-probinsya. Hindi po iyon ang ibig kong sabihin. Kung ganoon ay minamaliit mo ako? President Lu. Master Wen, President Lu, maupo po kayo. Dito po. maupo ka. President Lu, ang tungkol sa sinabi niyo sa akin noong una. Mr. Wang, makiusap po ako. Huwag po kayong sumigaw. Nasa tea room po tayo. Isang biyaya para sa iyo na magustuhan kita. Walang hiya ka? Aayaw ka pa sa akin? Makiusap po akong rumespeto kayo sa pagsasalita nyo. Dapat mo munang hanapin ang taong nakatadhana sa iyo sa 3 buhay. Tadhana sa 3 buhay? O, para gumaling ka ng lubusan, kailangan mo munang hanapin ang babaeng ito para matapos ang utang sa nakaraang buhay at ang iyong sakit ay kusang mawawala. Subalit, para hanapin siya sa napakaraming tao dito sa mundo, ito ay talagang isang mahirap na gawain. Hindi pa nga kita pinandidirihan. Tapos, nagagawa mo pang sumagot? Para naman sa project na ito, kailangang mabilis ang kilos. Tapos, nagsisimula na naman. Nako, andito na naman ang period ko. Pinalaki kita ng maayos para magtrabaho at kumita ng pera, hindi para mag-aral ka lang at balak mo pang mag-master's degree. Sinasabi ko sa iyo, hindi iyan mangyayari. Ngayon din, magtrabaho ka na agad at kumita ng pera. Kung hindi, ipakakasal kita kay Liping Pilay na taga-kanto. Andito na naman. Nay, pasensya na po. Magtatrabaho na po ako agad. Nakikiusap po ako sa inyo. Huwag niyo akong ipakasal sa kaniya. Nay, Umalis ka na. Ano bang nangyayari? Ang taong nakakaramdam ng nararamdaman ko, siya ba talaga iyon? Ang taong kapareho ko ng nararamdaman, siya kaya talaga iyon? Wala akong pakialam kung may nakasama ka ng iba noon. Pero ikaw pa itong may ganang humindi sa akin. ikaw. Xu Jiao, nakalimutan mo na ba ang mahigpit na utos ng nanay mo? Kapag hindi ka nagpakasal sa akin ngayon, pag uwi natin ay malilintikan ka sa akin. Kahit pa anong parusa ang gawin mo sa akin, hindi ako magpapakasal sa iyo. Aba, ayaw mo? Kung ayaw mo, tatapusin kita. Aray, masakit. Aray, masakit. Layas. Salamat ha. Bakit? Bakit po? Pasensya na. May kailangan lang akong kumpirmahin. Anong ginagawa mo? Sabi ko na nga ba, siya iyon. Nagmamadali kang magpakasal? Bakit hindi ka na lang sa akin magpakasal? Ano? Huwag kang mag-alala, hindi ko pakikialaman ang buhay mo pagkatapos nating makuha ang kasal. Pero umaasa ako, napapayag ka sa isang kondisyon. Ha? Huwag mong hahayaang masaktan ang iyong sarili. Anong ibig sabihin nito? Pwede ko bang itanong kung bakit? Maaaring hindi ka maniwala sa sasabihin ko, pero tayong dalawa ay magkaramay sa sakit. Magkaramay sa sakit? Ang mga ganyang bagay, sa mga nobela ko lang nababasa iyan. Imposible naman na naging totoo na ang mga kwento sa nobela. Kaya naman, alagaan mong mabuti ang sarili mo. Iyon ang kaisa-isa kong kondisyon. Kung hindi ka naniniwala, Ibig sabihin, nang saktan ako kanina, na magarin pala ang mukha mo. tama ka. Tapos ka na ba sa biro mo? Ano? Kaya, payag ka ba? Pinalaki kita ng ganito?
para magtrabaho at kumita ng pera, hindi para mag-aral pa ng mag-aral. Gusto mo pang mag-masters? Sinasabi ko sa iyo, hindi iyan mangyayari kailanman. Ngayon din, magtrabaho ka na, kundi ipakakasal kita kay Liping Pilay sa dulo ng nayon natin. Payag ako. Nakalimutan kong magpakilala sa iyo. Ako ay, mula sa simpleng pamilya, normal lang ang tinapos ko, kasalukuyang mekaniko sa isang talyer, at ang suweldo ko bawat buwan ay $5,000. Kahit naka-uniforme, napakagwapo pa rin niya. Napakaswerte ko na magkaroon ng ganito kagwapong asawa. Ang laking panalo nito. Kung hindi mo gusto, meron pa akong ibang masasabi. Payag po ako. Ang isa ay mekaniko, at ang isa naman ay driver. Talagang nakatadhana tayo para sa isa't isa. Tara na! Pumunta na tayo ngayon din sa City Hall para sa papeles. Sandali lang! Bakit? Umaayaw ka na ba? Hindi. Ano kasi? Uy, Aba? Hindi ba't ikaw ang campus belle noong high school na si Shujao? Bakit parang humantong ka sa pagpapakasal sa isang hamak na mekaniko? Sa bagay, ikaw na hamak na driver at ang isang hamak na mekaniko. Perpekto talaga kayong dalawa. Sunyinging, kayong dalawa na pala. Oo naman, hindi mo inaasahan, no? Ang Lu Cheng namin ay general manager na ngayon ng Lu Group. General Manager. Bakit hindi ko pa siya kailanman nakikita? Masyado kang prangka nung tumanggi ka noon. Sigurado ngayon. Pinagsisisihan mo na yan ng sobra, no? sa totoo lang, mas gusto ko kapag mas marami, kaya kung gusto mong magpakasal sa akin bilang pangalawa, wala naman akong problema doon. Huwag mo na lang siyang pansinin. Umalis ka na. Hindi ko mapapalampas ang pambabastos na ito. Anong balak mong gawin? Hello, class monitor. Baka gusto nating mag-reunion sa mga kaklase natin? Ano kaya kung ngayong Sabado na? Sina Lu Cheng at Xu Jiao. Ako na ang bahalang magsabi sa kanila. Nga pala, siguraduhin mong maisama ang lahat ng mga kaklase natin. Sige, sige. Xu Jiao, maghanda ka ng i-enjoy ang malaking sorpresang inihanda ko para sa'yo. Lu Huaijin. Ikaw si Lu Huaijin? Oo. Bakit? Ang presidente ng Lu Group, si Lu Huaijin. Iyong Lu Group na presidente Lu Huaijin? Hindi pa ito ang oras para sabihin sa kanya kung ano ang tunay kong pagkatao. Hindi. Bakit? Anong problema? Mabuti naman kung ganoon. Mabuti naman. Ano? Wala lang. Bakit parang napakasaya mo? Opo. Dahil dito, wala nang masasabi si Mama para pilitin akong ipakasal sa pilay sa probinsya namin. Ikaw? Ang pamilya nyo? Hello, ngayong Sabado, dagdagan ng $200. Walang problema. Sige. Nakakuha ako ng malaking order. Talaga? Opo. Ngayon, ito na ang swerte kong araw. Siya nga pala, ano? Yung sinasabi mo kanina, Ang sabi ko. pakisagot. Hello? Opo. Ano? May kailangan pa akong gawin.
kaya mauuna na muna ako. Tawagan na lang tayo. Ang tungkol sa inyo ng babaeng iyon, pag-usapan natin ng maigi sa gabi ng Sabado. Hoy, iyong mga taong kayang kumain sa Lou Group na restaurant, talagang napakayaman. Pati nga tip nila, higit na mas malaki ng $200 kaysa sa iba. Ang order na iyan, papunta ba iyan sa Lu Group? Opo, tama. Ipagluluto kita kapag natapos ko na ang delivery na ito. Sige, mag-ingat ka sa daan. Opo. Darating si Zhao Zhao sa hotel mamaya. Siguraduhin mong maiayos ang lahat. At kung may problema man, i-report mo agad sa akin. Nga pala, President Lu po. Nasa labas na po si Master Wen. Papasukin ko na po ba siya? Tagal na nating hindi nagkita. Naalala ko noong bata ka pa. May taling ka dito. Tagal nating hindi nagkita. Cheers. Wow, Ying-Ying. Iyang suot mong damit ay napakaganda. Totoo iyan. Napakaganda talaga. Siyempre naman. Ang asawa ko si Lu Cheng ay kumuha pa ng tanyag na designer mula sa ibang bansa para lang gawan ako ng sariling disenyo. Sa buong mundo. Ito lang ang kaisa-isang ganyan. Maliit na bagay lang yon. Iyang VIP box na iyan, ayon sa mga sabi-sabi, para lang iyan sa mga may kapangyarihan at sa pamilya ni Lu Group, kahit ang mga ordinaryong mayayaman, kahit may dala silang pera, hindi sila makakabuk. Lu Cheng, ngayon ay talagang papaangat na ang iyong katayuan at napakaganda ng takbo ng iyong karir. Wala lang iyon. Ang asawa kong si Lu Cheng, bukod sa pagiging tauhan ng boss, ay siya ring pinakamatalik niyang kaibigan. Ang galing naman yan. Naiinggit ako sa iyo, Ying-Ying. Oh, siya nga pala. Nasaan si Xu Zhao? Hindi niyo ba siya sinabihan? Siya ba? Malapit na siyang dumating. Maupo muna tayo. Kumusta po? Sino ang tumawag ng driver? Ako iyon. Halo po, sino po ang tumawag ng driver? Ako. San Ying-Ying? Xu Zhao, ikaw dati ang pinakamatalino sa science sa school natin. Bakit driver ka na lang ngayon? Ang sikat na beauty queen noon. Heto na ang itsura ngayon. Class monitor, anong masasabi mo rito? Anong masama sa pagiging driver? Minamaliit niyo ba ang mga driver? Ang asawang nahanap ni Xu Zhao isang hamak na mekaniko lang. Silang mag-asawa, yung isa taga-kumpuni, yung isa taga-maneho. Hindi ba tamang-tama sila sa isa't isa? Hindi ba? Xu Zhao, yung asawa mo, isang hamak na mekaniko lang pala. Mekaniko? Xu Zhao. Noong school, napakadaming lalaking nanliligaw sa iyo. Hindi ko akalaing, sa huli, mekaniko lang ang mapipili mo. Hay, kung ako ang tatanungin, kung sino man sa inyo ang masiraan ng sasakyan, ipaayos nyo na lang sa asawa niya para naman sa kahit paanong paraan ay makatulong tayo sa dati nating kaklase. 'Di ba? Oo, siyempre naman. Xu Zhao, bakit hindi mo na lang tingnan itong si class monitor? Kahit ordinaryong empleyado lang siya, maayos at formal naman ang trabaho niya. Ano't anuman, di hamak na mas desente ito kaysa sa isang basurang mekaniko. Tumahimik ka na. Ang tao talaga, nagbabago ang panahon. Ang kapalaran ay hindi laging pareho. Tignan mo si Lu Cheng. Ngayon ay siya na ang general manager ng Lu Group. Kahit na magmakaawa ka pa sa kanya, hinding-hindi ka na niya papansinin. May vision talaga si Ying-Ying. Sumunod siya kay Lu Cheng, paniguradong komportable na ang buhay niya. Hindi na niya kailangang mamroblema sa yaman. Kung hindi mo na ako kailangan ngayon, aalis na ako. Sinong nagsabi na hindi kita kailangan? Tinanggap mo ang pera ko? Pagkatapos aalis ka ng hindi nagtatrabaho? Xu Zhao? Iyan ba ang attitude mo sa trabaho? Pero hindi mo naman. Mabuti na nga ang loob ko na binigyan kita ng $200 para lang makasama ka sa reunion na ito. Imbes na magpasalamat ka, balak mo pang iwan ang obligasyon mo at umalis. Ikaw,
Ganito na lang, Xu Zhao. Matagal na rin tayong magkakaklase. At hindi na rin tayo nakapag-bonding ng matagal. Sige na. Huwag mo nang sirain ang mood. Inumin mo itong alak na to. Magagawa lang itong mawala kung may dalawang taong nagmamahalan. Tama po. Iyon lang ang tanging paraan. President Lu, nakasalubong po ni Madam ang dati niyang kaklase noong high school at nagkukumustahan po sila. Nga pala, sabihin mo sa kanila na para sa mesa ni Zhao Xiao ay ihanda ang pinakamagandang serbisyo. Masusunod po. Saka isa pa, hindi siya kumakain ng maanghang. Pakabantayan ito kapag isinisilbi na ang mga pagkain. Masusunod po. Shaolin. Masarap ang gawa ni Chef Wang na soup na gawa sa tuyong usbong ng kawayan at nilagang manok na may cordyceps. Maghanda ka ng hiwalay na servings para sa kanya. Masusunod po. May kailangan pa ba? Master Wen? Huwag kang killjoy. Ininumin mo ang basong ito ng alak. Kailangan ko pang magmaneho, hindi ako pwedeng uminom. Ayos lang kahit hindi mo pa ako ipagmaneho. Bibigyan pa rin kita ng magandang review. Napakaganda talaga at napakabuti ng puso ni Yingying. May allergy ako sa alak, hindi ako pwedeng uminom. Hindi mo ba talaga kaya? O ayaw mo lang uminom? Kapag hindi ka uminom, parang hindi mo ginalang si Yingying, pati na rin kami. Tama? Kailangan mong uminom. Hoy, ano kasi? Baka pwedeng ako na lang ang uminom para kay Xu Zhao. Hindi pwede. Ang basong ito ay kailangang si Xu Zhao mismo ang uminom. Class monitor. Wala pa ring dumarating na pagkain. Bakit hindi mo muna tingnan sa kusina? Pero, Halika, sasamahan kita. sandali lang. Tara na. Anong nangyayari dito? Inumin mo to. Bitawan mo ako. Ikaw. Paumanhin po, kayo po ba ang asawa ni President Lu? Pasensya na po. Kayo po ba sina President Lu at Madam? President Lu. Madam, Ang asawa ko ay talagang, ang asawa niya ay hamak na mekaniko lang. Paano naman siya magiging si President Lu na sinasabi mo? Ako si Lu Group. Ang asawa ni General Manager Lu ang bote ng alak na hawak niyo ay dapat para sa akin, di ba? Sa itsura niya, mukhang siya nga si President Lu at Madam. Madam, ito po ang alak na inihanda ni President Lu para sa inyo at ang mga pagkain ito ay inihanda ring base sa inyong panlasa. Sana po ay maging masaya ang pagkain nyo ng inyong mga kaklase. Para sa akin nga talaga ang alak na ito. Ang alak na ito ay isang Macallan 64 whiskey na nagkakahalaga ng 479,000 dolyar. Yingying! Napakabait talaga sa iyo ni Old Lu. Kung may kailangan pa po kayo, sabihan nyo lang po ako. Sige, maaari ka nang umalis. Ang alak na ito, sa telebisyon ko lang ito nakikita. Asawa ko, ang mahal ng alak na ito pero in-order mo pa rin para sa akin. Napakabuti mo talaga sa akin. Basta't gusto mo. Ang mga katulad ni Lu Cheng, na mayaman at handang gumastos para sa asawa, ay mahirap nang mahanap sa panahon ngayon. Ay, ano ka ba? Hanggang inggit ka na lang. Hindi tulad ng ibang tao dyan. Kahit hindi naman sa kanila ang isang bagay, ay walang hiya pa ring nag-aangkin. Hindi man lang sila mahiya. Halina kayo, uminom tayong lahat. Kung hindi mo kayang uminom, ang magsilbi ng alak, ay kaya mo naman siguro, di ba? Narito ako para magtrabaho, hindi para pagsilbihan ka ng alak. Ikaw, Aalis na ako. tumigil ka. Bitawan mo ako. President Lu, ayos ka lang ba?
May mali. Nasa panganib siya. Aalis na muna ako. Huwag kang aalis. Bitawan mo ako. Sinampal mo ako? President Lu, ayos lang po ba kayo? Pagdating natin sa hotel mamaya, maghihiwalay tayo. Siguraduhin niyo pong mahanap si Zhao Zhao. Opo, sir. Zhao Zhao, hintayin mo ako. Noon pa mang high school, ang lagi mo na lang akong kinokontra. Kahit ano pa ang gawin natin, palagi kang nangunguna sa akin. Dito sa reunion natin, ayaw mo man lang makipag-inuman sa akin. Binibigyan na nga kita ng pagkakataon, hindi ba? Hanggang ngayon ba nagkukunwari ka pa ring mabait? Masyado kang maraming pakitang tao. Mahilig talaga si Xu Zhao sa mga pakulo para lang mangakit ng mga lalaki. Wala si Monitor Wang dito. Kaya ngayon, tingnan natin kung sino ang tutulong sa'yo. Narito pa rin si Lu Cheng, hindi ba? Lu Cheng, may nararamdaman ka pa ba sa kanya? At gusto mo siyang ipagtanggol? Hindi. Siyempre, kakampi mo ako. Ang masamang babaeng ito, matagal na akong naiinis sa kanya. Sige. Dahil diyan, tulungan mo akong parusahan siya para makaganti ako sa kanya. Ako? Sampalin mo siya ng husto. Walang hiya. President Lahat ng Lu. umaapi kay Zhao Zhao. Pagbabayarin ko. Tara. Nasaan na yung asawa mong mekaniko? Puntahan mo na siya at humingi ka ng tulong. Teka, baka naman, pagkadating pa lang niya sa tapat ng hotel, ay pinalayas na siya ng mga server doon. Tumigil kayo. Tumigil kayo. Sino ba to? Bitiwan mo siya. Zhao Zhao. Ang suot niya ay napakamahal at ang guwapo pa niya. Hindi kaya siya talaga ang... Huwag kang matakot. Nandito ako. Zhao Zhao? May allergy ka. Tara na. Hoy, taga-kumpuni ka lang ng kotse. Nagpapanggap ka pa sa suot mo. Magsalita ka. Saan mo ninakaw ang damit na yan? Umalis ka sa harap ko. Siya ba ang asawa ni Xu Zhao na tagagawa ng kotse? Parang hindi naman. Nagmamayabang lang siya kahit wala naman. Ang lakas ng loob mong pagsalitaan ako ng masama. Gusto mo bang saktan kita? Shaolin. Taga-kumpuni ng kotse? Ang taong ito ay ang presidente ng Lu Group, President Lu. Ang tanging tagapagmana ng Lu Group. Imulat mo ang iyong mga mata. Tingnan mo siyang mabuti. Idilat mo ng maigi ang iyong mga mata at tingnan ito. Paano ito nangyari? Paano siya naging si President Lu? Nagsisinungaling ka. Lu Cheng? Hindi ba't magkapatid kayo ni President Lu? Siya ba talaga si President Lu? Ang alam ko, si President Lu ay nasa itaas at may meeting sa mga kliyente. Dapat ay hindi pa siya bumababa. Kung ganoon, bakit hindi mo siya direktang tawagan? Ako? Lu Cheng? Hindi kaya kayo ni President Lu ay hindi naman? Talagang malapit? Imposible. Liu Ningning, ano bang mga sinasabi mo? Kung ganoon, bakit hindi mo siya tawagan? Kaka-message lang sa akin ni President Lu. Sabi niya ay nasa itaas siya at kausap ang kliyente. Wala siyang planong bumaba. Kailan pa kita pinadalhan ng mensahe? Ikaw, hoy tagagawa ng kotse, huwag kang masyadong magmayabang. Si Lu Group President Lu, hindi mo siya pwedeng basta-basta lokohin. Maniwala ka sa akin. Ipapakulong kita kay President Lu. Sige ba, bakit hindi mo siya tawagan ngayon para pumunta rito? Yari na. Sa nakikita ko sa kanya, kilala niya nga kaya talaga si President Lu. Bakit? Hindi mo na kaya? Sinong nagsabi? Tatawagan ko siya ngayon. Pupunta na tayo sa ospital. Huminto ka riyan. Tumigil ka. Nagkunwari ka kanina. Halos mapaniwala mo pa ako. Halos pa nga ako nauto sa iyong mga pakulo. Bitaw! Ayaw ko nga. Ngayong araw, sisiguraduhin ko na ikaw, pati na rin ang masamang babaeng ito, ay magbabayad. Umalis ka rito.
Walang silbi. Naglakas loob ka pa akong itulak? Lu Cheng! Dalian mo at tapusin mo siya, bilis! Parusahan siya ng husto. Pumasok na kayo ngayon? Ano? Gusto mo pang tawagin si President Lu? Adik ka na ba sa pagpapanggap? Ako. Tagapamahala. Paano mo naging President Lu. Lu? President Lu? Mukhang adik ka na sa pagpapanggap, ah? Ako. Tagapamahala? Paano mo? President Lu. Lu. President Lu? Tignan mo nang mabuti. Tagapag-ayos lang siya ng sasakyan. Paano siya magiging si President Lu? Siya nga po si President Lu. Hindi ba't kayo po ang asawa ni President Lu? Bakit hindi niyo po siya makilala? Ano? Ang babaeng yakap ni President Lu, ang tunay na asawa ni President Lu. Patawad po, President Lu. Nagkamali po ako ng nakilala. Si Xu Zhao pala, ang tunay na asawa ni President Lu. Sino ang mag-aakalang mangyayari ito? Shaolin, bahala ka na rito. Ang dapat mong gawin, alam mo na ba? Opo. Nagkamali ako. Patawarin niyo ako. Kasalanan ko. Nagmamakaawa ako. Patawad po sa amin. Nagkamali po kami. Ayos lang yan. Magiging maayos din ang lahat. Zhao Zhao, huwag kang mag-alala. Gumising ka, Zhao Zhao. Magiging ligtas ka. Doktor, tulungan niyo po kami. Tulungan niyo siya bilis. President Lu. President Lu. President Lu. President Lu. May allergy ka rin ba sa alak? Susuriin ko rin po kayo. President Lu. President Lu. Zhao Zhao. Zhao Zhao, gising ka na ba? Pogi. Mahal kita, Pogi. Zhao Zhao. Anong nangyayari rito? Hindi pa po nawawala ang bisa ng anesthesia ni Miss Xu, kaya naman. Pogi. Pakis nga. Sandali! Zhao Zhao, tingnan mo ako. Sino ba ako sa tingin mo? Isang guwapong lalaki. Halikan mo nga ako. Huwag kang malikot, huwag kang malikot. Zhao Zhao, gumising ka naman. Narito na tayo, narito na. Oras na marahil para sabihin kay Zhao Zhao ang tunay kong pagkatao. Nakalubog pa rin ang tatay ko sa banig ng karamdaman at kasalanan ito lahat ng tagapagmana ng Lu Group. Baka naman ang nangyari noon ay may iba pang dahilan. Nag-imbestiga na ako, walang aksidente, at walang ibang dahilan. Zhao Zhao, kung ganoon. Tinitiyak ko na pagbabayarin ko siya. Huaijin, Ano yon? sisiguraduhin kong pagbabayarin ko siya. Huaijin, Hey, narito ka na pala. Zhao Zhao. Kumusta na ang lagay mo? Ayos na ako at magaling na talaga. Sabi ng doktor, pwede na akong lumabas ng ospital bukas. Talaga? Ipakikilala kita sa kanila. Ito si Jojo, nakababata ko. At ito naman si Lu Huaijin. Kumusta? Hello po. Nga pala, kumusta ang nangyari sa usapan? Tungkol doon. Pumunta na doon ang lobby manager? At siya na ang nag-ayos ng lahat. Lobby manager? Kilala niyo po ba siya? Ilang beses ko nang naayos ang kotse niya, kaya nagkapalagayan na kami ng loob. Ganoon pala iyon. Narinig ko kasing sabi mo, ang tatay mo at ang President Lu ng Lu Group ay mayroong hindi pagkakaunawaan. Walang hindi pagkakaunawaan. Anong nangyari? Ang dating pabrika ni Papa para sa kaugnay na negosyo ng Lu Group para gumawa ng mga tapos na produkto. Bago pa maupo si ang tagapagmana ng Lu Group sa posisyon, ay maayos naman ang lahat. Pero pagkaupo niya sa pwesto, ang lahat ng mga aprobadong order at ang lahat ng nainspeksyong parte ay pinawalang bisa dahil lamang sa sinabi niya. Hindi ito matanggap ni Papa kaya hinarap niya siya. Pero ang nangyari, pinautos niyang saktan si Papa hanggang sa malumpo ito at wala nang malay simula noon. Bakit parang wala akong natatandaan na ganyang pangyayari? President Lu. President Lu? Inuutusan ako ni President Lu na mag-ayos ng sasakyan?
Opo. Ginoong Lu, may oras po ba kayo ngayon? President Lu? Yung sa Lu Group ba na? Hindi po, mula sa ibang kumpanya. Kailangan ba talaga itong madaliin? Why, Jin? Sige na, pumunta ka na. Huwag mo na silang paghintayin. Pero ikaw, Maayos lang ako. Sige na. mauuna na ako doon, huwag kang mag-alala. Bibisitahin kita mamaya. Salamat sa pag-aalaga mo kay Zhao Zhao. Walang anuman po. President Lu, anong nangyari kanina? Bago ako maupo, may mga pabrika ba na nagkaroon ng problema? Sa pagkakaalam ko, parang mayroon ngang isang pabrika dahil sa issue ng produkto ay nagkaroon ng alitan sa kumpanya. President Lu, may kinalaman ba ito kay Miss Chu? Siyasatin mong mabuti ang bagay na ito, kailangang maging mabilis. Opo, sir. Habang hindi pa ito malinaw, siguraduhing itatago mo ang pagkakakilanlan ko. Alisin mo ang lahat ng tunay kong impormasyon. Masusunod po. Ano? Niloloko lang pala tayo ng mga taong yan. Sobrang sakit. Nagtanong-tanong na ako. Ang asawa ni Xu Zhao ay isa lang hamak na mekaniko. Naisahan tayong lahat ng taong yon. Nakakainis. Isang hamak na pulubi. Lakas ng loob na lokohin ako. Sandali, may maganda akong naisip. Siguradong pagbabayarin natin sila ng matindi. Dahan-dahan naman, masakit kaya? Anong plano? Ganito ang gagawin natin. Sige. Pupunta na ako ngayon din. Ang bahay na ito, kahit medyo maliit, pagtiyagaan mo muna. Sa susunod na mga araw, pagkatapos ng sahod ko, maghahanap tayo ng mas malaking bahay. Maliit pa ba ito? Napakalaki na nito. Sige, bibili natin ito sa hinaharap, okay ba? Sige, eksakto namang magaling na ako. Kaya sa hinaharap, tatanggap din ako ng maraming trabaho para kumita ng pera para sa pamilya natin. Zhao Zhao, may ilang mga bagay na dapat ko nang sabihin sa iyo. Bakit parang seryoso? Ang mga ito ang lahat ng naipon ko. Simula ngayon, ipagkakatiwala ko na ang mga ito sa may bahay nito. Sa mga kamay ni Binibining Xu Zhao. Sige, gagalingan ko ang pag-aalaga nito. Ipagkatiwala mo iyan sa akin, kay Xu Zhao, makakaasa ka. Sige, nagtagumpay ako sa misyon. Ipaubaya mo iyan sa aking Xu Zhao, huwag kang mag-alala. Bumili ka ng kahit anong gusto mo? Walang password yan, gamitin mo lang hanggang gusto mo. Talaga? Why, Jean, napakabait mo talaga sa akin. Napakasaya ko talaga. Bukod doon, may inihanda rin akong maliit na regalo para sa iyo. Isa? Dalawa? Bubuksan ko na? Ma, maliit na regalo? Lahat ba ng ito ay binili mo? Nagustuhan mo ba? Siguradong napakamahal nito, hindi ba? Hindi yan mahal. Basta magustuhan mo, sapat na yon. Nagtatrabaho ka ba bilang driver? Dahil ba sa pamilya mo? Noong nasa kolehiyo pa ako, nagkaroon ng problema ang pabrika ni Papa. Noong nag-aaral pa ako sa kolehiyo, nagkaroon ng problema sa pabrika ng tatay ko. Nitong mga nakaraang taon, nakaratay na lang siya sa kama. Hindi kailanman nagtrabaho ang nanay ko, kaya sa pamilya namin, ako lang ang tanging nagtatrabaho. Para mabilis na kumita ng pera, tinanggihan ko ang offer ng Chenkei at pumasok bilang driver. 4 na taon na rin akong ganito. Chenkei? Hindi ba ito ang sangay ng kumpanyang Lu Group? Opo, tama po kayo. Gusto ko po talaga ang Chenkei. Pero dahil sa katulad ko na walang karanasan sa trabaho, palagay ko po ay hindi nila ako kukunin. Zhao Zhao, sa tingin ko ay pwede mo itong subukan. Kakayanin ko po kaya. Siyempre, naniniwala ako na kaya mo yan. Sige po. Magsusumite na po ako ng resume mamaya. Huwag, Jin. Pangako po na hindi ko sisirain ang tiwala nyo sa akin. Luhuay Jin, bakit mo ako niloko? Luhuay Jin, bakit mo ba ako niloloko? Siguro naman, alam na ni Zhao Zhao ang pagkatao ko. Zhao Zhao, makinig ka muna sa akin. Hindi iyon gaya ng iniisip mo. Makinig ka sa akin. Kung hindi ko pa ba malalaman ito, patuloy mo lang ba akong lolokohin? Zhao Zhao, Luhuay Jin, akala ko pa naman isa ka ng taong karapat-dapat pagkatiwalaan. Hindi ko akalaing nagkamali ako ng pagkilala sa iyo at hinayaan lang kitang lokohin ako. hindi. Ang bagay na ito ay hindi talaga gaya ng inaakala mo. Sabihin mo, sino ang babaeng iyon? Kailangan ko pa bang linawin ang lahat? Saan nanggaling ang mga bakas na yan sa leeg mo?
Huwag mong sabihing, kinagat lang yan ng insekto. Ito ba ang tinutukoy mo? Ito ba? Ito. Heto. Totoong kagat nga lang ito. Akala mo ba ganoon kadaling maniwala? Zhao Zhao. Ikaw ang kumagat nito. Ha? Nung gabing nasa ospital ka, habang may talab pa ang anesthesia, pinilit mo akong yakapin, pagkatapos ay, Naku po, paano ko nagawa ang ganoong bagay? Paanong nangyari iyon? kung hindi ka naniniwala, maaari kong patunayan sa iyo. Paano mo naman mapapatunayan? Papatunayan ko ngayon din. Patunayan na agad? Anong gagawin mo? Nagbibiro lang ako. Bakit sobrang mahiyain mo? Noong gabing iyon? Hindi ka naman ganyan. Ano pa bang ginawa ko? Noong araw na iyon, marami kang ginawa. Ha? Hindi kaya. Kumuha ako ng mga litrato, tingnan mo. Ayoko nga. Wala kang tigil hanggang hating gabi? Naku, ako ay. Wala talagang magawa, kaya naman. Wag na. Wag mo nang ituloy. Tama na. Wag mo nang sabihin iyan. Hindi ba masakit? Hindi naman. Hindi. Hindi masakit? Masakit ba? Wala na? Talagang nawala na. Alam mo ba kung bakit? Matatapos lang ito kapag nagmamahalan ang dalawang tao. Tama po. Wala nang ibang paraan. Tunay na pagmamahalan. Oo, yes. Kung ganoon. Ibig mong sabihin ay, tayong dalawa ay ayos na. Zhao Zhao, kaya kailangan pa ba kitang suyuin mamayang gabi? Ay naku. Ano kasi? Titingnan ko muna ang kwarto ko. Pupunta na ako sa kwarto ko ngayon. Maglaro ka mag-isa. Pupunta si Shujao bukas sa Chengkai para mag-interview? Oo. Ang babaeng iyon, naglakas loob pang pumunta sa teritoryo ko para manggulo. Talagang humahanap siya ng sakit ng katawan. Pagdating ng oras, ganito ang gagawin mo. Lu Cheng, ibang klase ka talaga. Sinisiguro ko sa iyo na dahil sa bagay na ito ay lubos siyang mahihirapan at parang mawawalan na siya ng pag-asa sa buhay. Masakit pa ba? Ayos lang ako. Shujao, tignan natin kung paano kita tatapusin sa pagkakataong ito. Maligayang pagdating sa ating grupo. Tuloy ka? Salamat po. Mula kailan pa naging policy ng Chengchai ang tumanggap ng mga masasamang babae? Ano? Ate Wang, siguro ay hindi mo pa alam. Ang babaeng ito na nasa harap mo, dahil sa kaniyang maduming reputasyon, kaya hanggang ngayon, walang kumpanya ang naglalakas loob na kuhanin siya. Su Yingying, ikaw. Bakit? Dahil ba nahuli kita kaya? Nagsisimula ka ng magalit sa akin? Supervisor San, may mga bagay na hindi dapat basta-basta sinasabi. Hindi ako nagsisinungaling. Mayroon akong ebidensya. Mukha siyang inosente at maganda. Hindi ko akalaing ganito pala dumi ang kaniyang personal na buhay. Siguro ay sadyang uhaw lang siya sa pansin. Bakit? Natatakot ka na ba? Huli na ang lahat.
Gagawin ko ang lahat ngayong araw para ang lahat ay makita ang tunay mong kulay. Grabe, paano niya nagagawa ang ganitong mga bagay? Paano nangyari ang lahat ng ito? Paano itong nangyari? Hindi ganoon iyon. Hindi totoo ang mga litratong ito. Tingnan mo, lagi naman siyang babaeng walang modo. Kalokohan. Lu Cheng, ginamit pa talaga nila ang pangalan ko para mang-api ng mga manggagawa? Shaolin, pumunta ka sa opisina ko ngayon din. President Lu po. Lu Cheng sila. Miss Yu, may masamang nangyari. Ano? Xu Zhao? Bulag ka ba? Alam mo ba kung gaano kamahal ang sapatos na ito? Ngayon din, bilis, lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin. Ayoko. Sige, kung hindi kita mapaparusahan ng husto. Hindi na ako si Sun. Tumigil ka. Tumigil ka. Akala ko kung sino na. Ikaw lang pala na tagagawa ng sasakyan. Gawa mo ba ito? Ang asawa mo, 800 beses ka nang niloloko niyan. Hanggang ngayon ba naman ay wala ka pa ring alam? Mahilig ka ba sa lokohan? O sadyang bulag-bulagan ka lang? Hindi totoo iyon. Alam ko. Shaolin, ibigay mo ang mga litrato sa technical department. Masusunod po. Sun Ying, ang pangiinsulto at pambubuli sa katrabaho ay malalang paglabag sa mga patakaran ng kumpanya. Simula sa araw na ito, tapos na ang kontrata ng Sun Ying sa trabaho at hindi ka na makakapagtatrabaho kahit saan. Hoy, simpleng mekaniko ka lang, pero mukhang nalulunod ka na sa pagpapanggap mo. Anong balak mong gawin? Ipatalsik kami sa industriya. Tingnan nga natin kung may kakayahan ka nga ba. Huwag mong isipin na porket naayusan mo ng mga sasakyan ang President Lu, ay tauhan ka na talaga ng President Lu. Sasabihin ko sa'yo, ang isang mababang uri, kahit anong gawin pa niyan, mananatili siyang nasa ibaba. Huwag kang umasta na parang kung sino kang makapangyarihan. Bakit niya alam na ang CEO natin ay may apelyidong Lee? Posible kaya na talagang isa siyang mahalagang tao? Kung maging isa siyang mahalagang tao, ay hindi nasisikatan ng araw si Sun Ying. President Lee, tumayo ka riyan. President Lee, bilisan mo at paalisin mo na ang walang kwentang mekanikong iyan. President Lu, bakit po kayo may oras na bumisita sa kumpanya namin ngayon? President Lee, anong ginagawa niyo? Isa lang siyang hamak na mekaniko, paanong siya si President Lu? Paalisin niyo na siya agad. Sun Ying, nababaliw ka na ba? Siya ang presidente ng Lu Group na si President Lu. Hindi siya mekaniko gaya ng sinasabi mo. Ang tagapagmana ng Lu Group na si President Lu. Si President Lee na mismo ang kumumpirma. Paano magkakamali? Mukhang tapos na talaga si Sun Ying sa pagkakataong ito. Lu Group. President Lu? President Lu, imbestigado na ang lahat. Ang lahat ng mga larawan at video sa UDisc na ito ay gawa lamang ng AI. Walang kasalanan si Miss Yu. President Lee, tungkol sa nangyari sa kumpanya niyo ngayong araw, Asahan niyo po, nabibigyan namin kayo, President Lu, ng kasiyasyang tugon. Lu Group. President Lu. Zhao.
Zhao Zhao, pakinggan mo ang paliwanag ko! Alam ng lahat ang totoong pagkatao mo. At ako lang ang walang kaalam-alam. Lu Huaijin? Hindi. President Lu, nagawa mo akong paikot-ikutin. Natuwa ka ba? Hindi. Zhao Zhao, huwag kang umalis. Kung ito ang makakapagpakalma sa iyo, Zhao Zhao, maaari mong ituloy. Ituloy? Ayoko nga. Baka madumihan lang ang mga kamay ko. Zhao Zhao, ikaw, makinig ka sa paliwanag ko. Ano pa bang dapat mong ipaliwanag? Tungkol sa nangyari sa papa mo noon, wala talaga akong kinalaman doon. Naisagawa ko na ang investigasyon. Makinig ka sa sasabihin ko. Eh bakit hindi mo? Sinabi sa akin sa simula pa lang ang tunay mong pagkakakilanlan? Naku kasi, Natatakot ka? Natatakot ka na kapag nalaman kong ikaw ang presidente ng Lu Group? Ay dikit ako ng dikit sa'yo, di ba? Lu Huaijin, sa isip ninyong mayayaman, ang kaming mahihirap ay mahilig lang lumapit sa inyo para sa pera? hindi totoo yan. Para sa mag-asawa, pinakamahalaga ang maging tapat sa isa't isa. Niloko mo ako simula pa lang. Peke ang pagkakakilanlan mo. Peke ang trabaho mo. Ikaw. Maging ang pagmamahal mo sa akin, peke rin. Zhao Zhao? Zhao Zhao, tapat ako. Totoong mahal kita. Kung mahal mo ako, hindi mo ako lolokohin. Huwag kang umalis. Hindi aalis? Hindi aalis para hayaan kang lokohin ulit ako? Hindi ako makapaniwalang nagpakasal ako sa taong nagparusa sa tatay ko at naging dahilan ng pagkalumpo nito. Napakadangal ko pala para maniwala sa lahat ng sinasabi mo. At higit sa lahat, minahal pa kita. Hindi iyan totoo. Zhao Zhao, Sabihin mo, sa mundong ito, ako lang ba ang ganito kahangal? makinig ka? Zhao Zhao, huwag kang maging ganyan. Tapos na tayo. Zhao Zhao, sandali. Pakinggan mo ang paliwanag ko. Hindi iyon ang iniisip mo. Wala akong balak na lokohin ka. Bitawan mo ako. Ma? Anong nangyari? Zhao Zhao, May nangyari sa papa ko. Huwag mo akong pigilan. ihahatid kita. Zhao Zhao, Masamang balita po, President Lu. Ilan sa mga lumang shareholders ng headquarters ay hindi masaya sa desisyon ninyo. May Zhao ilang mga Zhao. shareholders ng kumpanya natin ngayon ang nagtutulungan para kunin ang grupo at pilitin kayong bumaba sa pwesto. Tama iyon, President Lu. Ngayon ay hinihintay ka ng lahat na bumalik para ayusin ang gulo. Hi. Baka mas mabuting bumalik ka muna sa main office. Ma, kumusta po si Papa? Walang hiya kang bata ka. Kahit wala naman akong sugat, bakit ang puso ko ay parang kabadong-kabado pa rin? Maaalis lang ito kapag nagmahala ng dalawang tao. Oo, wala nang ibang paraan. Nagpakasal pala ako sa taong dahilan kung bakit naparalisa ang papa ko. Ang tanga ko para paniwalaan ang lahat ng sinasabi mo. At ang mas nakakatawa pa, nagawa pa kitang mahalin. Baka iyon na si Zhao Zhao? Nagawa mo pang magpakasal sa kriminal na nanakit sa tatay mo. Hindi po totoo iyon. Huaijin. Zhao Zhao? At nagawa mo pang tumawag sa kanya? Naghahanap ka ba ng gulo? Kapag hindi kita naparusahan ngayong araw, hindi na ako si Zhang. Huaijin, tulungan mo ako. Zhao Zhao. Bumalik ka at pumunta tayo sa ospital. Pero paano po ang opisina? Hindi mo ba ako naintindihan? Opo, sir. Ate, bakit mo ito ginagawa? Sasaktan mo ang sarili mong anak. Pinakasalan niya nang hindi ko alam ang taong may kasalanan kung bakit naparalisa ang ama niya, malibang turuan ko siya ng leksyon. Ano? Ineng, ano bang nangyayari sa pag-iisip mo? Mukhang napaikot na siya ng lalaking iyan. Ma, hindi ganoong tao si Huaijin. Hayaan mo muna akong magpaliwanag, please. Nagawa mo pang ipagtanggol siya? Wala kang utang na loob, sana pala hindi na kita isinilang. Hindi po totoo iyan. Dahil lang sa isang lalaki, nakuhang talikuran ng sariling pamilya. Hay naku, walang utang na loob na anak. Dapat lang na magising siya sa katotohanan. Ngayong araw na ito, paparusahan talaga kita. Tumigil ka.
tumigil ka. Zhao Zhao, ayos ka lang ba? Aray! Ha? Ikaw pala ang aking butihing manugang na si Lu Huaijin? Hoy mga tao, tingnan ninyo. Ito ang presidente ng Lu Group. Hindi lang siya nagwawalang bahala sa buhay ng iba, tinangay pa niya ang anak ko, dapat ibisto ang mga taong tulad nito at parusahan ng lahat. Nang bagong hawak ko pa lang ang Lu Group, mayroon talagang mga tauhan na nagnanakaw at gumawa ng maraming masasamang bagay. Wala po akong kinalaman doon pero kaya kong ibigay sa inyo ang lahat ng mga ebidensya. Subalit, hindi ko ito sinasabi para lang takasan ang aking pananagutan. Ang kabayarang nararapat para sa inyo ay ibibigay ko ng buo. Sa kondisyon na, kailangang humingi kayo ng tawad sa inyong anak. Kung hindi, Kung hindi ano? Gusto mo akong ipakulong? Nagwawalang sala ka matapos manakit at nagpakasal ka sa taong tumapos sa tatay mo. Dapat lang akong tumawag sa 911 at ipakulong kayong lahat sa bilangguan. Ma, masyado ng sobra ang sinasabi nyo. Ikaw, talaga bang sinasagot mo na ako ng ganyan? Parurusahan kita. dahil ayaw niyo po ng mapayapang resolusyon, idadaan na lang natin ito sa legal na proseso, Shaolin. Noong 10 taong gulang si Zhao Zhao, balak niyo siyang ibigay sa mga masasamang tao para lang pambayad sa utang sa sugal, hindi ba? Paano mo nalaman ang bagay na yon? Noong 17 taong gulang si Zhao Zhao, pinilit niyo siyang ipakasal sa pilay sa inyong nayon, kapalit ng dote, kayo rin iyon, di ba? Ikaw. At sa loob ng mahigit 10 taon, ang taong minaltrato at sinaktan si Zhao Zhao ay kayo rin, hindi ba? Sa lahat ng ginawa ninyong ito, sapat na ito para mabulok kayo sa kulungan habang buhay. Hindi maaari, imposible. Shaolin. Shaolin. Tayo na. Malas naman ang batang ito sa nanay niya, pero buti na lang at nakapag-asawa siya ng mabuting tao. Zhao Zhao, baka. Ayaw mo sa ginawa ko sa nanay mo. Salamat sa iyo. Ano? Lu Huaijin. Bago kita nakilala, akala ko ay mabubuhay na lang ako ng walang direksyon habang buhay. Gagamitin lang ako ng pamilya ko, sasaktan ng sarili kong nanay, at ganoon na lang ang mangyayari sa buhay ko. Nang makilala kita, hindi ko akalain na ang buhay ko ay maaari palang maging ganito kasaya at kaganda. Lu Huaijin, salamat sa iyo. Kung wala ka, marahil ay wala na ako. Zhao Zhao, huwag kang magsalita ng masama. Alam kong may dahilan ka kung bakit mo nililihim ito sa akin. Pero totoo na ayaw kong niloloko mo ako. Zhao Zhao, alam kong nagkamali ako. Hindi dapat kita pinagsinungalingan. Pangako, hindi na ito mauulit kailanman. Kapag nilihiman pa kita ulit kahit tamaan pa ako ng kulog. Hoy, huwag kang magsasalita ng ganyan. Ngayon, Zhao Zhao, handa mo ba akong bigyan ng pagkakataon na makabawi sa aking pagkakamali? Sandali, may isa pa akong dapat sabihin. Ano yon? Ang kriminal na nanakit sa tatay ko noon. Kilala mo rin ang taong ito. Sino? Lu Cheng. Ano? Noong panahon na hirap kang makahanap ng trabaho, sina Lu Cheng at Sun Yingying din ang palihim na kumikilos para sirain ang pangalan mo at gawan ka ng masama. Naibigay ko na ang lahat ng ebidensya sa pulis at ngayon, sigurado akong nasa kulungan na silang dalawa upang doon na tumanda. Ganoon pala ang nangyari. Iha, ngayong lumabas na ang katotohanan, sasagutin mo na ba siya? Oo nga naman. Saan ka pa makakahanap ng lalaking ganyan katapat? At napakayaman pa? Sige na, sagutin mo na. Dali. Sumagot ka na. Depende yan sa magiging ugali mo sa hinaharap. Pumapayag ka na. Sabihin na nating, medyo Napakasaya ko. Doktor, kumusta po? Congratulations po, President Lu. May anak na po kayo. At kambal pa sila. Zhao Zhao, narinig mo ba yun? May anak na tayo. Anak nating dalawa. Ngayong nagkakaisa na ang inyong mga puso at biniyayaan na kayo ng mga anak, ang inyong tadhana para sa 3 buhay ay naging matagumpay. Lahat ng pinagdaanan ninyo, mula sa mga paghihirap at pasakit noon, ay maglalaho na ng tuluyan.